Malayo man si Arian mula dito sa amin sa Batangas City, ay muli kami nagbiyahe ng ilang oras papuntang Padre Burgos, Quezon upang muli silang bisitahin at iabot ang mga tulong ng ating mga kababayan. At dito nga ay nakita ko kung gaano sila kasaya dahil bawat tulong na natatanggap nila ay katumbas ng mga araw na nadadagdag sa buhay ni Arian. Nakakalungkot lang isipin na paano na ang mga susunod na araw kung wala ng mga tulong na dumating sa kanila. Paano na ang 5 mga gamot na kailangang inumin ni Arian sa araw-araw kung saan nakasalalay ang buhay niya. Dito nga bago kami umalis ay ipinakita nila sa amin ang bangkang sinira ng bagyo na noon ay ginagamit ng papa niya sa pangingisda. Bangkang kung muli sana silang may magagamit ay magiging malaking tulong para sa kabuhayan ng pamilya. Pero pag po talaga may pansarili ka po, hindi po isipin kung saan po yung gamot nga po ni Arian, pangbiling prutas. Kaya po ngayon hirapan po talaga kami, halos wala pong natira sa bangka po namin. Arian, anong naramdaman mo nung nasira yung bangka? Nasaktan po ako. Diyan na kayo kuya sa taas. Sige. Masyado mababasa yung tinipos. Mataas pa rin yung tubig. Ganyan po yung sitwasyon nila dito. Wala pa pong ano yan, walang ulan, walang bagyo. Napasok na sa kanila yung tubig dagat. Dito muna tayo saglit. Andun po yung bangka. Arian, dito ka magbabike. Yan, baka daw po merong magpapapasko kay Arian ng bike. Ganito yung lugar nila, no? Gandang pasyalan nga naman. Tuwing umaga, kahit saglit lang, bilang exercise na rin ni Arian. Kasi bawal po talaga ditong mapagod. Usually talagang kailangan buhat po ng kanyang mama. Pero yung yan, lambing ni Arian, sana daw ay magkaroon ng bike, silbing exercise na rin. Ito po yung lugar ni na Arian, no? Dagat na po yan. Ang ganda dito. Akyat tayo. Wow, nga naman. Ganda po dito. Hindi lang malayo ang Batangas City, hindi mo na uuwi. Tapos ito po yung kina Arian dito. Ayan si Arian. Arian, kaway-kaway. Yan. Tapos dito po yung lugar ni na Arian. Kung tutuusin, kung ang pagbabasihan po ay yung tubig ng dagat, parang mas mataas pa Mas mataas pa po yung tubig dagat kumpara dito sa sa lupa kung saan naroon sila. Talagang nagpoprotekta lang po dito sa kanila itong dike. Kaya lang kapag sobra nga po na lakas po ng hangin, lakas ng ulan, lalong-lalo na kung may bagyo, pumapasok po talaga. Sabi nga nila, maabot minsan hanggang tuhod. Yun pong tubig doon. Yun yung dahilan kaya maraming nasira na bangka Opo. Asan yung bangka nyo dati? Dito pa po, sa kabilang kanto pa po. Malayo-layo. Ang ganda nga naman magpasyal dito bebe, pag may bike Diyan po nagbabike yung mga sa umaga. Ganda ng ngiti. Ganda ng ngiti ni Arian. Lalo maganda ang ngiti nito kung may bike. Arian? Maganda rin naman nga bilang exercise. Yung kahit paminsan-minsan, pakunti-kunti. Kasi bawal din naman yung sobra napapagod.
Ariana, wala na sasakyan ng Kuya Benji. Sasama ka ulit sa amin? Bike naman. Yung nakaraan po, niyaya ko to. Sabi ko, Arian, sama ka. Sasama daw. Kakain daw si Jollibee. Ngayon, bike naman. Di ba? Daming naliligo sa dagat. Ito sa umaga, no? Pasyal-pasyal. Mukhang... Ang mga pasyalan na sinasabi nyo, yung kabilang isla na yan, Doon pa po. malayo pa. Dito po, yan pong papunta yan. Burawan po yan. Tapos pag nangingisda sila, saan lugar napunta? Ay, lampas pa po, doon pa po. Malayo talaga. Po, sa Palaos po, mismong dagat po. May lalim po sa ano. Kalawakan talaga. Kaya kailangan po talaga yung mga... Itong mga gantong bangka dapat. Yan po, mga ganyan po. Pangisda. Ganyan po dapat yung kailangan nila. Hindi po kakayanin ng ordinaryong bangka na wala pong motor. Ganyan po yung eksena niyang mag-inan na yan. Bawal po kasi mapagod yung area na yan. Kaya ang ganda nga area kung may bike hindi ka man nagpipidal, itinutula ka na lang ni mama mo. Para hindi laging buhat-buhat. Malayo po yung simula. Nandun din po. Malayo. Hindi bang kanila dati? Alam ko Mukhang nasira din po itong bangka na to ng isa to sa nasira ng bagyo. Ito yung sa inyo. Ay, sira na nga. Hindi na to pwede. Wala na po. Wasak na wasak nga po. Wala pong natira. Ang natira, Talagang natira lang po yung makina po. yung makina, yung pinakita natin nung nakaraan. Yan, ito. Yan bang kani tatay ah? Wala, sirang-sira po pala talaga. Kaya ngayon po inananamahan po ngayon yung asawa ko sa kung sino pong lumaot. Kasi pag po talaga may sarili pong bangka, malaki po talaga ang pakinabang sa amin po. Wala nang hahatiin. Wala pong hatiin. Tsaka po kung anong gusto nyo pong anong oras kayo lumaot, gawa po ng yung paghuhuli po ng isda. Depende din po kasi ang sa alon po ng dagat. Pero pag po talaga may pansarili ka po, hindi po isipin kung saan po yung gamot nga po ni Arian, pangbiling prutas. Kaya po ngayon hirapan po talaga kami, halos wala pong natira sa bangka po namin. Arian, anong naramdaman mo nung nasira yung bangka? Nasaktan po ako. Ganong kasakit? Dahil anong mawawala nung nasira ang bangka? Ang ulam. Kasi hindi mo iniisip yung gamot mo, pang ulam talaga. Bakit pag nagdarasal ka ba, anong pinagpipray mo? Ang pamilya ko. Hindi yung sarili mo? Bakit mas pinagdarasal mo yung pamilya mo, ikaw may sakit? Mas mahal ko yung pamilya ko kasi sa sarili ko eh. Tingin nga. Bakit mas mahal mo ang pamilya mo, ikaw may sakit? Actually, yun po yung paulit-ulit sinasagot sa akin ni Arian. Even yung live, may live po kami kanina. Yun din po lagi yung sinasabi ni Arian. Ganun talaga siya, Ano po ang pag-iisip niya, matanda na po kung mag-isip siya. Imbis na yung sarili niya ang unahin niya. Lagi po talagang kami pong mag-asawang inaano po. Kung halimbawang again, ito po yung bangka na nasira. Malaking bagay sana, malaking tulong. Halimbawa lang naman, halimbawa lang na may makakatulong. Yung gantong klaseng bangka, magkano yung second hand nito? Second hand muna ha. Opo. Simulan natin sa second hand. Pagpalagay na pong 40 po. 40. 35 to 40 po ang second hand po. So sa 35 posibleng meron. Opo. Kung bago naman,
Nasa 50,000 po. 50. Ito yung bangka may motor, ano? Opo. Hindi yung ordinary disagwan. Kasi hindi nga po kakayanin kung ordinary yung maliliit, yung may mga sagwan kasi malayo po. Sabi nga ni ate, kailangan pang dumayo ng napakalayo. Halos gitna na ng dagat para lang makakita ng isda. So, kailangan talaga yung gantong Minsan po nadayo sila sa kabilang sa may papunta na po sa Dalahican po. So, malayo na. Malayo na po. Sa Lucena na po, sa Dalahican. Again mga kababayan, no? Baka sakali lambing ni Kuya Benji. Unang-una para sa mga maintenance ng gamot ni Arian at the same time para din po dun sa pangkabuhayan po ng pamilya. Kasi magiging malaking tulong kung muli ay magkakaroon po sila ng ganitong bangka.